Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman, nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880, ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipensil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi set up, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga konflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mong permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So nangyari, okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos Bulacan. Doon po sa Bustos Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari. Kasi yung may-ari po dito. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag namin Authority to Use the Property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede namin magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman po comment sa local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, mayroon po pumunta doon sa bahay ng kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV. At maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na huwag nang ituloy ang maisugali sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar. Baka magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So ang ginawa po namin, nung gabi din na yun, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision
kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin po kami ng kasunduan na para ang mananagot ay organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yun ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumalaw ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So, nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi, may tumawag po sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalik niya. Yun po yung nangamba na naman siya. So, ang sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi na pinapaliwanag sa kanya. Pero, pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally nito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay mag-April 27, kahapon, April 27. Nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan to na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong ganong announcement ng tarpaulin na meron po kami existing na kasunduan. So, ang iniisip namin, bakit iba-iba? Nalaman namin, ginagabihan ng April 27, may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, type written na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating na yung itong attorney Jose Cruz, na kung ipagkabuyan po kami doon sa lugar, ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody in on the field. Na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, hintayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami doon sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po natin, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami, mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So, meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroon nilabag na kasunduan. So, on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakikipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtatakol. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order.
Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP. Kung saan meron din po discrepancy. Kukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap ng kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa panghaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng justisya. Kailangan natin ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumuno may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So that part ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo. Buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiin, bakit po nadadamay yung magandang layunin na pinagsisigawan po natin sa pagkakas. Kaya sana po sa lahat ng Pilipino, maging open-minded po. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado nang iba yung sistema, yung dami ng sistema na nakikita po natin. Yun na po.